Ayon kasi sa mga diskaya, yung kanilang mga pinangalanan na sangkot di umano dito nga sa flood control scam na ito, yung kanilang mga pinangalanan, ang sabi kasi, ilan lang daw yon, ilan sa kanila. Para bang sinabi na, for example, si ganire, si ganire, si ganire. So, syempre, yung mga example na yon ay hindi natin alam kung talagang yun ay may kinalaman, yun ay may mga um, or yun ay mga sangkot. Hindi pa rin natin talaga sigurado kung ano yung totoo sa sinasabi na itong mga diskaya at kung ano yung hindi. Ngayon, yun po ang pinagbatayan, pinagbasihan naman ng mga katulad ni na Senator or dating Senator Leila de Lima na ngayon ay kongresista na, kung bakit hindi niya kayang pangalanan daw lahat. Kasi ang sinabi, ilan sa kanila, ibig sabihin, marami pa. Yung mga pinangalanan daw na yon ay kasama or nasa nangyari yung mga korupsyon na yon ay nangyari sa kasalukuyang administrasyon. Kung napakaraming proyekto daw noon ng mga diskaya rin sa panahon ni Digong, talaga ba na wala daw suhulan, wala daw mga kickback yung mga politiko doon noon? Diba? So, ang gusto ko sinatong si Senator or ni Congresswoman de Lima, kailangan niyang pangalanan niya na lahat. Kasi, kung talagang gusto mong maging state witness daw, I mean, etong mga diskaya, dapat buuin, lahatin kung sino talaga yung mga sangkot nga dito. Hindi papayag, sabi ni Senator de Lima, that will be the decision of the body, but I'm not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya nyo po na pangalanan ang ilan, nga naman, sa mga members ng House of Representatives, that was not executive session doon sa Senado. I do not understand kung bakit all of a sudden you will be asking an executive session daw para nga pangalanan yung karamihan pa. Kasi ilan pa lang yung napangalanan daw eh. Ilan pa lang. Humingi kasi ng executive session etong si Diskaya dahil daw kung pangalanan niya lahat ay sigurado daw mas manganganib ang buhay nila. Ngayon, na meron ng mga nabanggit na pinangalanan, kahit yung aming kongresista ay kasama, talaga ba? Talaga lang? Talaga yun lang ang kaya nyo? Sila lang ang kaya nyong pangalanan? Paano kung mas meron pang dapat kayong pangalanan? At sa puntong yan ay nakikita na ng mga netizens, mga kababayan natin, na meron pa rin kayong tinatago at meron kayong pinoprotektahan. Itong mga diskaya kasi ay gustong o nagpo-project na maging state witness at siguradong napakalabo nito. Dahil kung titignan natin, kahit saang anggulo tignan natin, hindi talaga magkakatugma yung kanilang sinasabi. Tila ba napaka-inconsistent?